Ang tikbalang sa lumang daan. Ang pag-uwi. Gabi na nang umuwi si Marco sa isang lumang daan na napapalibutan ng makakapal na puno. Tahimik ang paligid at tanging tunog ng hangin ang kanyang naririnig. Biglang may narinig siyang yabag sa likuran. "Marco, may tao ba?" Walang sumagot. Nang lumingon siya, wala siyang nakita. Ang kakaibang anino. Habang naglalakad, napansin ni Marco ang isang napakalaking anino sa pagitan ng mga puno. Unti-unti itong lumapit. Nakita niya ang isang nilalang na parang tao, ngunit napakalaki, mahaba ang buhok, at may ulo at paa na parang kabayo. "Marco, ano ka?" Tumawa ang nilalang. "Tikbalang, bakit ka dumadaan sa lugar na hindi para sa mga tao?" Ang nawawalang daan. Tumakbo si Marco. Ngunit kahit gaano siya kabilis, paulit-ulit siyang bumabalik sa parehong malaking puno. Napagtanto niyang nililigaw siya ng tikbalang. "Marco, tulungan mo ako. Gusto ko lang makauwi." Biglang lumitaw ang tikbalang sa kanyang harapan. "Tikbalang, hindi lahat ng naliligaw ay makakauwi." Ang lihim. Napansin ni Marco ang isang lumang pulang laso na nakatali sa puno. Naalala niya ang sinabi ng kanyang lola noon. "Kapag may tikbalang na nanggugulo sa iyo, huwag kang magpapanik. Hanapin mo ang tanda na naiwan nito." Hinawakan ni Marco ang laso at nagsimulang magdasal. Biglang umungal ang tikbalang. Umihip ang malakas na hangin at nawala ang nilalang sa dilim. Ang huling babala. Pagmulat ni Marco, umaga na. Nasa gilid siya ng kanilang barangay at ligtas nang nakauwi. Akala niya tapos na ang lahat, pero nang pumasok siya sa bahay, nakita niya ang isang itim na bakas ng paa ng kabayo sa sahig. Mula sa labas ay narinig niya isang pamilyar na tawa. "Tikbalang, hindi pa tayo tapos."